Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 158. Lumang Tipan. Ikalawang Samuel Kapitulo 11, Ikalawang Samuel Kapitulo 12. Dumating ang panahon ng tagsibol, ng panahong iyon karaniwang pumupunta ang mga hari sa digmaan, ipinadala ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod, at ang buong hukbo ng Israel. Winasak nila ang hukbo ng Amen at kinubkob ang Raba. Pero si David ay nanatili sa Jerusalem. Kaya isang gabi nang bumangon si David mula sa kanyang higaan at naglakad-lakad sa bubong ng kanyang palasyo. Mula roon nagkataong nakita niya ang isang babaeng naliligo, at sadyang napakagandang pagmasdan. Kaya nagpatawag si David ng mga tao at tinanong kung sino ang nakakakilala sa babaeng iyon. May isang nagsabi, hindi ba ito si Bathsheba, ang anak na babae ni Eliam, hindi ba asawa siya ni Urias na anak na Heteo? Nagpadala si David ng mga sugo at siya ay ipinakuha, nagtungo ang babae sa kanya, at sinipingan siya ni David, kakatapos lamang niyang gawing dalisay ang kanyang sarili mula sa pagreregla. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang bahay. Nabuntis ang babae, at pinasabi niya kay David, sinabi niyang, buntis ako. Pagkatapos nagpadala ng liham si David kay Joab, na nagsasabing, ipadala si Urias na isang Heteo. Kaya ipinadala ni Joab si Urias kay David. Nang dumating si Urias, tinanong siya ni David kung kumusta si Joab, kamusta ang ginagawa ng mga hukbo, at kumusta ang nangyayaring digmaan. Sinabi ni David kay Urias, umuwi ka sa iyong bahay, at hugasan mo ang iyong paa. Kaya umalis si Urias sa palasyo ng hari, at nagpadala ng isang regalo ang hari para kay Urias matapos siyang umalis. Pero natulog si Urias sa pintuan ng palasyo ng hari kasama ang lahat ng mga lingkod ng kanyang amo, at hindi siya umuwi sa kanyang bahay. Nang sinabi nila kay David, hindi umuwi si Urias sa kanyang bahay, sinabi ni David kay Urias, hindi ba galing ka sa paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi sa iyong bahay? Sumagot si Urias kay David, ang Kaban, at ang Israel at Juda ay nananatili sa mga tolda, at nakakampo ang aking amo na si Joab at kanyang mga lingkod sa isang hayag na bukid. Paano ako mamakapanto sa aking bahay para kumain at uminom at sumiping sa aking asawa? Titiyakin kong habang ikaw ay nabubuhay, hindi ko ito gagawin. Kaya sinabi ni David kay Urias, manatili ka rin ngayon dito, at bukas hahayaan kitang makaalis. Kaya nanatili si Urias sa Jerusalem sa araw na iyon at sa sumunod na araw. Nang pinatawag siya ni David, kumain siya at uminom kasama niya, at nilasing siya ni David. Kinagabihan lumabas si Urias para matulog sa kanyang higaan kasama ang mga lingkod ng kanyang amo, hindi siya umuwi sa kanyang bahay. Kaya kinabukasan sumulat si David ng isang liham kay Joab, at pinadala ito sa kamay ni Urias. Sumulat si David ng liham na nagsasabing, ilagay si Urias sa pinakaharap ng matinding labanan, at pagkatapos pabayaan siya, para matamaan at mamatay. Kaya habang pinapanood ni Joab ang paglusob sa lungsod, itinalaga niya si Urias sa lugar na kung saan alam niyang malalakas ang mga sundalong kaaway na kanyang masasagupa. Nang lumabas ang mga kalalakihan sa lungsod at nakipaglaban sa hukbo ni Joab, napatumba ang ilan sa mga sundalo ni David, at namatay rin doon si Urias na isang Heteo. Nang nagpadala ng liham si Joab kay David tungkol sa lahat ng bagay na nauukol sa digmaan, inutusan niya ang sugo, sa pagsasabing, kapag matapos mong sabihin ang lahat ng mga bagay tungkol sa digmaan sa hari, mangyayari na magalit ang hari, at sasabihin niya sa iyo, bakit kayo lumapit ng husto sa lungsod para lumaban? Hindi ninyo ba alam na nagpapatama sila ng palaso mula sa pader? Sino ang pumatay kay Abimelech anak na lalaki Jerubset? Hindi ba isang babae ang naghagis ng isang gilingang pang-ibabaw sa kanya mula sa pader, kaya namatay siya sa Tebes? Bakit kayo lumapit ng husto sa pader? Kung gayon ang dapat mong isagat, ang lingkod mong si Urias na isa Heteo ay patay na rin. Kaya umalis ang ipinadalang mensahero at nagtungo kay David at sinabi sa kanya ang lahat ng bagay na ipinasasabi ni Joab sa kanya. At sinabi ng mensahero kay David, higit na malakas ang mga kaaway kaysa sa amin sa simula pa lang, kami ay sinalakay nila sa bukid,
pero napaatras namin sila sa pasukan ng tarangkahan. At tinamaan ng kanilang mga tagapana ang inyong mga sundalo mula sa pader, at ilan sa mga lingkod ng hari ay napatay, at napatay rin ang iyong lingkod na si Urias na isang Heteo. Pagkatapos sinabi rin ni David sa mensahero, sabihin mo ito kay Job, huwag mo itong ikalungkot, dahil nasa sakmal ng espada ang kahit sino. Gawin mong higit na mas malakas ang iyong pakikipagdigmaan laban sa lungsod, at pabagsakin ito. At palakasin mo ang loob ni Job. Kaya nang marinig ng asawa ni Urias na patay na ang kanyang asawa, siya ay lubos na nanangis para sa kanyang asawa. Nang lumipas ang kanyang kalungkutan, ipinakuha siya ni David at dinala siya sa kanyang palasyo, at naging asawa niya ito at nagkaroon sila ng anak na lalaki. Pero ang ginawa ni David ay hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Pagkatapos ipinadala ni Yahweh si Nathan kay David. Pumunta siya sa kanya at sinabi, may 2 lalaki sa isang lungsod. Mayaman ang isang lalaki at mahirap ang isa. Maraming bakahan at kawan ng mayamang lalaki, pero ang mahirap na lalaki ay wala maliban sa isang maliit na babaeng tupa na binili niya at pinakain at pinalaki. Lumaki iyon kasama niya at kasama ng kanyang mga anak. Kumakain ang tupa kasama niya at umiinom mula sa kanyang sariling tasa at natutulog iyon sa kanyang mga bisig at parang isang anak na babae sa kanya. Isang araw may isang panauhin ang dumating sa mayamang lalaki, pero ayaw ng mayamang lalaki na kumuha ng isang hayop mula sa kanyang sariling bakahan at mga kawan para magbigay ng pagkain para sa kanya. Sa halip kinuha niya ang babaeng tupa ng mahirap na lalaki at niluto ito para sa kanyang panauhin. Nag-aapoy sa galit si David laban sa mayamang lalaki at nagalit siya ng labis kay Nathan, habang si Yahweh ay nabubuhay, dapat patayin ang lalaking gumawa nito. Dapat niyang bayaran ng tupa ng 4 na beses dahil ginawa niya ang ganoong bagay at dahil wala siyang awa sa mahirap na lalaki. Pagkatapos sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, pinahiran kita ng langis para maging hari ng buong Israel at iniligtas kita mula sa kamay ni Saul. Ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong amo at ang mga asawa ng iyong amo sa iyong mga bisig. Ibinigay ko rin sa iyo ang bahay ng Israel at Juda. At kung kulang pa iyon, ibibigay ko pa sana sa iyo ang maraming bagay bilang karagdagan. Kaya bakit mo inalipusta ang mga utos ni Yahweh, para gumawa ng masama sa kanyang paningin? Pinatay mo si Urias ang Heteo sa pamamagitan ng espada at kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong sariling asawa. Pinatay mo siya sa pamamagitan ng espada ng hukbo ng Aman. Kaya ngayon hindi aalis ang espada sa iyong bahay, dahil inalipusta mo ako at kinuha ang asawa ni Urias ang Heteo bilang iyong asawa. Sinabi ni Yahweh, tingnan, ibabangon ko ang kapahamakan laban sa iyo mula sa iyong sariling bahay. Sa harapan ng iyong mga mata, kukunin ko ang iyong mga asawa at ibibigay sila sa iyong kapwa at sisipingan niya ang iyong mga asawa sa maliwanag na araw. Dahil palihim mong ginawa ang iyong kasalanan, pero gagawin ko ang bagay na ito sa harapan ng buong Israel, sa tanghaling tapat. Pagkatapos sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako laban kay Yahweh. Sumagot si Nathan kay David, pinatawad na rin ni Yahweh ang iyong kasalanan. Hindi ka papatayin. Gayunman, dahil sa gawaing ito inalipusta mo si Yahweh, tiyak na mamamatay ang batang isisilang sa iyo. Pagkatapos umalis si Nathan at umuwi, sinaktan ni Yahweh ang anak ng asawa ni Urias kay David at lubha siyang nagkasakit. Pagkatapos nagsumamo si David sa Diyos para sa bata. Nag-ayuno si David at pumunta sa loob at buong gabing humiga sa sahig. Bumangon at tumayo sa tabi niya ang mga nakatatanda sa kanyang bahay, para ibangon siya mula sa sahig, pero hindi siya bumangon at hindi siya kumain kasama nila. Nangyari na sa 7 araw na matay ang bata. Natakot ang mga lingkod ni David na sabihin sa kanya na patay na ang bata, dahil sinabi nila, tingnan mo, habang buhay pa ang bata kinausap natin siya at hindi siya nakinig sa ating boses. Baka kung ano gawin niya sa kanyang sarili kung sasabihin natin sa kanyang patay na ang bata. Pero nang makita ni David na nagbubulungan ang kanyang mga lingkod, naghinala si David na patay na ang bata. Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, patay na ba ang bata?
Sumagot sila, patay na siya. Pagkatapos bumangon si David mula sa sahig at hinugasan ang kanyang sarili, pinahira ng langis ang kanyang sarili at pinalitan ang kanyang mga damit. Pumunta siya sa tabernakulo ni Yahweh at sumamba doon at pagkatapos bumalik sa kanyang sariling palasyo. Nang hilingin niya ito, naghanda sila ng pagkain sa kanyang harapan at kumain siya. Pagkatapos sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, bakit mo ginawa ito? Nag-ayuno ka at umiyak para sa bata habang nabubuhay pa siya, pero nang namatay ang bata, bumangon ka at kumain. Sumagot si David, habang buhay pa ang bata nag-ayuno ako at umiyak. Sinabi ko, sinong nakakaalam kung kawan ako ni Yahweh o hindi na maaaring mabuhay ang bata? Pero ngayon patay na siya, bakit pa ako mag-ayuno? Maibabalik ko ba siyang muli? Pupunta ako sa kanya, pero hindi siya babalik sa akin. Inaliw ni David ang kanyang asawang si Bathsheba at pumunta sa kanya at sumiping sa kanya. Kaya nagkaanak siya ng isang batang lalaki at pinangalan ng Solomon ang bata. Mahal siya ni Yahweh, kaya nagpadala siya ng salita sa pamamagitan ni Nathan ang propeta para pangalanan siyang Jedidias, dahil mahal siya ni Yahweh. Ngayon, nakipaglaban si Job sa Raba, ang maharlikang lungsod ng mga tao ng Aman at nabihag niya ang kuta nito. Kaya nagpadala si Job ng mga mensahero kay David at sinabi, nakipaglaban ako sa Raba at nakuha ko ang ipunan ng tubig ng lungsod. Ngayon sa makatwid sama-samang ipunin ang natitirang hukbo at magkampo laban sa lungsod at kunin ito, dahil kung kukunin ko ang lungsod, ipapangalan ito sa akin. Kaya sama-samang tinipon ni David ang lahat ng kanyang mga hukbo at pumunta sa Raba, nakipaglaban siya sa lungsod at nabihag ito. Kinuha ni David ang korona mula sa ulo ng kanilang hari, tumitimbang ito ng 1 talentong ginto at may isang mamahaling bato rito. Inilagay ang korona sa sariling ulo ni David. Pagkatapos inilabas niya ang nakuha sa panloloob ng lungsod na may malalaking kabuuan. Inilabas niya ang mga tao na nasa lungsod at pinilit silang magtrabaho gamit ang mga lag-ari, mga suyod na bakal at mga palakol. Pinagtrabaho din niya sila sa tapahan ng laryo. Inatasan ni David ang lahat ng mga lungsod ng mga tao ng Aman na gawin ang mga trabahong ito. Pagkatapos bumalik si David at ang buong hukbo sa Jerusalem. Bagong Tipan, Acts 4:1-22. Habang nakikipag-usap sina Pedro at Juan sa mga tao, lumapit sa kanila ang mga pari at ang kapitan ng templo at maging ang mga seduso. Nabalisa sila ng labis dahil nagtuturo sa mga tao sina Pedro at Juan tungkol kay Hesus at ipinapahayag ang kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Sila ay dinakip nila at inilagay sa kulungan hanggang sa kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Ngunit marami sa mga tao na nakarinig sa mensahe ang nanampalataya, at ang bilang ng mga lalaking nanampalataya ay nasa 5,000. Nang sumunod na araw, ang kanilang mga tagapamuno, mga nakatatanda, at mga eskriba ay nagtipon-tipon sa Jerusalem. Naroon si Anas, ang pinakapunong pari, at si Kefes, at si Juan, at si Alejandro, at lahat ng mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Nang mailagay nila sina Pedro at Juan sa kanilang kalagitnaan, tinanong nila sila, sa anong kapangyarihan, o sa anong pangalan, nagagawa ninyo ito? At si Pedro, na napuspos ng banal na espiritu ay nagsabi, kayong mga pinuno ng mga tao at mga nakatatanda, kung sinisiyasat kami sa araw na ito tungkol sa kabutihang ginawa sa isang lalaking may karamdaman sa anong paraan na pagaling ang lalaking ito. Malaman nawa ninyong lahat, at ng lahat ng mga taga-Israel, na sa pangalan ni Jesu Kristo na taga-Nazare, na inyong ipinako sa krus, na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay sa pamamagitan niya kaya ang lalaking ito ay nakatayo na malusog sa inyong harapan. Si Jesu Kristo ang bato na itinakwil ninyo, bilang mga tagapagtayo, ngunit siya pa rin ang ginawang pangunahing batong panulukan. Walang kaligtasan sa sinumang tao, sapagkat wala nang iba pang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, kung saan tayo maliligtas. Nang makita nila ang katapangan ni Pedro at Juan,
at nabatid nila na sila ay pangkaraniwan lang, mga taong walang pinag-aralan. Nagulat sila, at nalaman nilang sina Pedro at Juan ay nakasama ni Jesus. Dahil nakita nila ang lalaking gumaling na nakatayong kasama nila, wala silang masabi laban dito. Ngunit pagkatapos nilang utusan ang mga apostol na iwan ang pagpupulong ng konseho, nag-usap-usap sila. Sinabi nila, ano ang gagawin natin sa mga lalaking ito? Dahil ang katotohanan na may kakaibang himalang nagawa sa pamamagitan nila ay nalaman ng lahat ng mga naninirahan sa Jerusalem at hindi natin ito maipagkakaila. Ngunit upang hindi ito kumalat pa sa mga tao, bigyan natin sila ng babala na huwag magsasalita kaninuman sa pangalang ito. Tinawag nila sina Pedro at Juan na pumasok at inutusan sila na huwag magsasalita o magtuturo kailanman sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sina Pedro at Juan at sinabi sa kanila, kung tama sa paningin ng Diyos na sundin kayo sa halip na siya, kayo na ang humatol. Dahil hindi namin kayang hindi magsalita tungkol sa mga bagay na aming nakita at narinig. Pagkatapos muling balaan sina Pedro at Juan, pinayagan na nila silang umalis. Hindi sila makahanap ng anumang dahilan upang sila ay parusahan, sapagkat ang lahat ng mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang lalaking nakaranas ng himalang ito ng kagalingan ay higit na 40 taong gulang. Mga awit, Psalm 71 is the 1-8. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mapagkumbabang puso, na kinikilala ang aming pangangailangan sa iyong biyaya habang kami ay nagmumuni-muni sa mga bunga ng kasalanan na ipinakita sa kwento ni David at sa tapang ng mga apostol sa harap ng pagsalungat. Tulungan mo kaming hanapin ang iyong katwiran at manatiling matatag sa aming pananampalataya, tulad ng ginawa nila, na buong tapang na ipinapahayag ang iyong katotohanan. Naway makahanap kami ng kanlungan sa iyo, gaya ng ipinahayag sa Awit Kapitulo 71, at magtiwala na ikaw ang aming lakas at tagapagligtas sa bawat pagsubok na aming kinakaharap. Gabayan mo kami upang mamuhay ng may integridad at matatag na espiritu, na patuloy na hinahanap ang iyong karunungan sa aming buhay. Naway gabayan kami ng iyong espiritu tungo sa buong katotohanan. Amen.